Now, ang sunod po natin ay ang inyong lingkod na po about graduation promotion. So, um, alam ko na excited tayong lahat dahil December na yung graduation ng mga fast tracker na masters. So, hindi ko na rin po papatagalin. Um, ang atin pong graduation venue ay ipinagkaloob sa atin, answered prayer. Isa pong kapatid natin ang may-ari nung resort. And ang original na schedule natin ay December 19 to 21. Pero dahil sa naisip natin na mahirap mag-out na Friday, so magiging mahirap para sa atin saan tayo pupunta pag Friday na, 'di ba? So in-adjust natin siya, nakiusap tayo kung pwede pang i-adjust. So naging December 20 hanggang 23. Pero dahil Sabado 'yun, kung mag-out tayo ng Sabado, ah ma maglalakad pa rin tayo ng Sabat. So parang ibinalik natin yung burden doon sa ating kapatid na may-ari ng resort. Kaya pinayagan tayo na mag-overnight pa rin. So Sunday ng early morning tayo mag-out. Kaya napakalaki po ng na-discount natin. At ang sabi ko sa kanya, these visionary volunteer people will be praying for you na mas i-bless pa yung kanilang resort. Kasi nga, ganun siya ka-generous na malaki po ang discount na binigay sa atin. Pero sa kabila ng lahat, malaki rin po yung hindi po kasi hindi naman pipitsugin yung resort. At ilang araw po yun, ilang araw natin gagamitin. So, yun po, kagaya na rin ng nasabi ni Doc Ray, wag nating, sana lahat tayo makagraduate. Lahat nung gumraduate nung September, magkita-kita pa rin sana tayo ngayong December para mas masaya tayo. And ang importante kong i-announce ngayon ay dahil may mga lapses tayo nung nakaraan, kasi nga mga first timer tayo tayo yung mga graduates, tayo pa rin yung manpower, 'di ba? So, para maiwasan na yung mga lapses, mag-a-assign tayo ng mga coordinator for each department. So, ang food coordinator natin ay si Sir Vincent, ang president ng ating student association. And then, siya na lang din po ang gagawa ng kanyang committee, ng food committee. Siya lang po yung coordinator. And then, ang program coordinator po ay itong mga babanggitin ko. Sa consecration, si Sir Adin. Sa chaplaincy or sa baccalaureate ay si Doc Lea. Sa commencement po, sa graduation proper na ay si Doc Neri. And ang ating creative coordinator ay si Ma'am Joanne. And ang ating sounds operator ay si King David, ang anak po ni Doc Ray. And yung photo and video natin, to be announced pa kasi kailangan pa nating kausapin. So yun lang naman po yung mga highlights. And sa logistics po natin si Doc Edsel. So yun lang po, and I'll give the time na to Doc Ray para sa mga requirements. Ano yung mga requirements para tayo ay makagraduate? Yun po. Miss Lien, Bulacan po ba yan? Yes po. Mga ilang oras po from Manila to Bulacan? Pag walang traffic, 1 hour. Pag may traffic, 1 hour. 2 hours. Saan po sa Bulacan? May airport ba sa Bulacan? San Jose del Monte, Bulacan. Pwedeng yung mga taga Quezon City, pwedeng mag via Fairview.
Aabot naman dyan siguro ang Grab. Ah, Abot. meron na pong plano, yung specific na Ako, plano para sa ating ako mga na lang yung itinerary. sasagot. Ako na lang Ayan po, sasagot si Doc para Ray. ano, para hindi na tayo magtagal. So, wag niyo nang problemahin ang mula Manila hanggang mga kapatid, Bulacan, no? Kasi ang program natin ay ganito, no? Okay. Ang arrival natin 19 or 20, no? Yung galing sa Israel, si Prof. Billy will arrive 19 ng alas 8. So, 9 o'clock yung estimated arrival. Okay. Tayo din po mga kapatid, ay ang arrival po natin dapat 19 din, no? Para pareho tayo ng i-target natin na arrive tayo ng 19. Yes, Doc. Okay? Pwede. Na para at the same time nandito tayo sa lugar. Now, sa gabi ng 19, except siguro kay Prof. Billy, no? Sa gabi ng 19, doon po tayong lahat sa school ni Doc Delfin. Kasi ang school po ay malaki. Kasya po kahit 100 katao, no? So, doon po tayo matutulog sa school. Medyo konting sacrifice lang, no? ng matutulugan natin. Pero maganda naman ang school. Hindi po pipitsugin yung school. Kaya maganda po, no? Doon tayo matutulog ng 19. Dahil pagka alas 4 ng umaga ng Miyerkules, mag-i-start na po tayong mag-tour. Uunahin natin ang tour kasi po pag nahuli siya, mahirap na po tayong makapag-tour. So, unahin po natin yung tour. Alas 4 ng umaga ng Miyerkules, na Martes 19 yun. No? Doon tayo matutulog. May darating na 3 bus, no? Na magpapasakay sa atin ng libre lang. No, libre lang pag nakabayad na tayo. So, yung bus na yan, dadalhin po tayo sa PPH, picture-picture. Dadalhin po tayo sa SSD, picture-picture. Dalhin tayo sa AYAS. Yan lang nga, palagi lang yung may picture-picture. No? Kasi tour po yan eh. No? So, ang ating pupuntahan ay PPH, SSD, AYAS, 1,000 Missionary, Tagaytay, picture-picture lang. No? Tapos AUP. Tapos dadaan tayo ng Calamba sa bahay ni Rizal, no? Then dadaan tayo ng Bilibid. Maraming nagre-request kasi na dadaan siya, gusto nilang tumingin kung anong tsura ng Bilibid. Yung bahay ni Ma'am Leia doon. Okay. Sa ano sa Muntinlupa. Okay? Then after that, no, pag kinaya pa ng time, bababa tayo ng MAMC or ang tawag ngayon ay AMC Manila. Tapos punta tayo ng Cultural Center. Ang target natin, kung may panahon pa, ay 2 o'clock nandoon na tayo sa Lunita Park. No? Pagka 2 o'clock, didiretso na tayo ng San Jose del Monte, Bulacan, doon sa ating resort na sa kung saan tayo i-house. So, alas 2 ang alis natin dahil ang target natin is iwas traffic para makarating tayo. So, estimated arrival natin sa venue, no, is 4 to 5 o'clock. Tapos,
habang tayo nagtutour, ang ating mga cook nandoon na sa binyo, nagluluto na. Para pagdating natin, kakain na lang tayo mga kapatid. At dito din sa school ni Doc Delfin, sa Pateros, mayroon ding magluluto para sa ating pagkain ng gabi ng 19 at saka sa umaga before we leave for our tour. Okay, so i-ready na yung ating breakfast at saka yung ating lunch. Then pagdating natin sa binyo, nandoon na yung cook, nakapagluto na sa atin para tayo po ay makapaghapunan. Pagka 6:30 or 7, we start with our consecration service. Then after sa consecration, we will have our extension sa acquaintance. Kasi naka-acquaintance na tayo dito sa school no? So, extension of acquaintance, Huwebes ng umaga, baccalaureate service, okay? Yan po ay chaplaincy ordination noong Huwebes ng umaga hanggang maghapon yan. Tapos meron tayong cultural night sa Huwebes ng gabi. Siyempre, hindi na tayo magka-cultural night sa Friday ng gabi. Okay, then pagka Friday, we'll have the whole day kasi buong araw, hindi katulad ng dati na limitado tayo sa oras kasi kada oras 2,000 Doon wala nang oras-oras mga kapatid, no? We have all the time. So we'll have a good program, hindi tayo mapipressure. So then after sa baccalaureate or baccalaureate, sabi pa ng teacher ko, ay mayroon tayong cultural night. Yun po ang showdown ng mga ng cultures ng Mindanao, Visayas at saka Luzon, no? Doon na ilalabas ni Kariji yung kanyang abilidad sa ati-atihan ng Iloilo. So, at tinulog ng Cebu. Wala tayong taga Cebu, no? Okay. Kung ano pa man, no? Basta cultural night, Huwebes ng gabi mga kapatid. At saka ang kagandahan sa ating binyo mga kapatid, mayroong magandang swimming pool. So, mag-i-enjoy ang mga bata natin, no? At pati na rin yung mga matatanda na mahilig mag-swimming, napakaganda po ng swimming pool mga kapatid. Talagang mapapatalon ka talaga pag nakita mo yung swimming pool. Dok, may nagtanong? Yun na po. Sige, tanong na po. May nagtanong po, sabi dito po, kung pwede sa schedule ng December 19 hanggang sa mga 3 araw pa siguro ay pastor's year end po 'yan sa bawat conferences natin. So may posibilidad na baka hindi makahabol or makapunta ang mga pastors natin, mga graduates natin na dahil conflict doon sa kanilang year-end program. Yung last week na kasi yan mga kapatid no? Sa ibang mga missions, na po yan, vacation time na po yan no? Usually ang year-end, mga year-end parties, year-end hindi talaga year-end Hindi ko alam sa ibang lugar, no? Pero sa amin, wala kaming year-end sa last week ng December Kasi kanya-kanya na yung bakasyon ang mga tao doon, mga pastor. Hanggang third week. Usually ang mga anong tawag nito, yung mga parties, year-end parties,
doon hinuhold sa second week ng December, no? Sa second week. Iwan ko sa iba, no? Kung sinasagad nila. Pag sinagad nila yon, ibig sabihin, wala na silang masyadong time para sa bakasyon, no? Kasi ang bakasyon usually nasa last week, eh. Last week na to, eh. Yung ano, Kasi dito kasi sa ano po, sa CBC, Doc, sa CBC, may naka-fixed schedule na po sila sa kanilang year-end program na sa ano po, sa third week December 18 to 20 sa CBC. 20 pa naman. Oo. So, walang problema kasi ang ating naman ah ay 20, 21, 22, 23. 22 yung ano. So, kung hindi man makahabol sa consecration, makakahabol pa sa commencement. So 20 po magsisimula. 20 ng gabi. 20 ng gabi, ikibali kung araw ang ano sa 20 kasi 18 to 20, baka uwian na yan. Mamimiss lang. Ang Uwian na yan. mamimiss lang, mamimiss doon yung tour. O sige bali, kung sa CBC ay hanggang 20 sila, 18 to 20 ang kanyang year-end program, so ang mangyayari Uwi. siguro sa 20 naman yan ay siguro hapon, uwian na nila. So, edi i-book na yung eroplano hapon. So kung ang book dapat ang book niyan 20 ng hapon ng ano ng gabi. Pwede, 20 ng gabi. Kailan, Bali, hindi na makakaabot. yung tour Hindi na lang. makakaabot. Pag 20, hindi na makakaabot ng tour. Pero, Yung maabutan pa yung consecration. baccalaureate. Sabagay, importante naman din siguro naman ng mga pastors ang year-end program ng bawat conference nila. Makahabol naman sila kung sa 20. So hindi lang makasama doon sa tour, Sa tour. pero Oo, sa tour lang. so Sa okay lang naman consecration. siguro, okay lang naman siguro 'yan. As long as na talagang kung yung schedule na 'yan ay magkapareho sa lahat ng mga conferences kasi marami din tayong mga pastors na pupunta sa graduation natin. At the same time, baka magka-conflict doon. Iwan ko lang kung may mga pastors dito na present pa ngayon, hindi pa tulog. So kung naka-fix na yung year-end program nila or year-end party sa kanilang conference or mission, matansya na nila kung ilan sila lilipad. Isa din yan, no? Pero, wala na tayong ibang pizza, eh. No? Kasi, alam mo naman, season yan, eh. In December. So, pag season, agawan ng venue, eh. Pero, Ang mamahal ng ticket sa airplane sa 24 or 25 may 10,000 yung sa airplane. pag dyan ng mga pizza. Pero pag dito sa mga alanganin, mura pa yan. So, yun lang. So, wala tayong kaya nga kailangan nagpa-survey na siguro si Ma'am Sherlyn kung sino yung kasama para ma-estimate natin kung magkano yung ma-raise natin na funds. Bukas siguro si Ma'am Sherlyn magsusurvey na kung sino yung ilang slot at sino yung mga mag-join sa graduation. Yung about thesis na po.
And yung journal launching. Yung journal launching mga kapatid, naka-schedule po mag-launch tayo ng journal natin October 31. Yung interesadong mag-attend, welcome po. Hindi pa fixed ang venue kasi pinag-uusapan pa. At saka yung ating thesis mga kapatid, first week ng December, yung defense. Hello, Doc. Sa thesis, sa masters sa masters. Wala tayong thesis sa bachelor's. Sasabay na po ba ang Doc, yung mga pastors natin, yung mga senior pastors or mga qualified doon sa fast track natin this December para makapag-graduate sila sa BSD, masabay na po ba sila doon sa Sa thesis? hindi po. Hanggang ano po. Kasi ang dito, BSD po ang nila, ma-graduate nila ngayong December kasi mga theologian at the same time mga sila mga senior pastors. So may ordination din po ba mangyayari diyan sa December doon sa mga Opo, specialized? may ordination po. So every baccalaureate natin may ordination. Okay. Ordination ng mga chaplain. Mga chaplain. Doc, so kailangan nilang mag-comply ng ng uniform doon sa sa chaplaincy. I-announce lang natin yan. Okay po, okay po. Maraming salamat po. Doc, yung Master of Divinity may thesis din. Yun na nga, may thesis eh. Master of Divinity at Master of Pastoral Theology. Yung walang thesis po, yung GSD, Graduate Studies of Divinity. Ang sa kanila is apologetics paper. Apologetics paper, no? At saka pwedeng isulat sa vernacular, Bisaya, Ilonggo, Cebuano, Tagalog. Ang hindi lang pwede Bicolano, Ilocano kasi siyempre hindi naman ako kakaintindi nun. Pero pag Tagalog, Bisaya, naintindihan ko, Ilonggo, Cebuano, pwede. Yung apologetics paper. Pero yung sa MSD at saka MPTH, English po ang thesis. Yung sa thesis, Doc? English. Hindi mahirap naman gumawa ng thesis na hindi English. Doc. So yung apologetics paper, pwede hindi English. Doc, Joven po. Yes. Si Doc Piral, hindi po yata will burst doon sa inisyo nyo na structure ng thesis na standard ng Logos. Yung structure ng yung structure ng thesis na pinalabas nyo noon, hindi yata will burst pa si Doc Piral, tinatanong po sa amin. Baka hindi niya pa nabasa. Nasin nyo pala, Doc? Nandiyan na sa brains. Sabihin na lang namin kung magtatanong sa next, Doc. Nandiyan na sa brains GC. Okay, Doc. Thank you po. Na-access na nga ng iba eh. Sige, Doc. Sasabihin po namin. Thank you po, Doc. Yung nandiyan sa brains, yun, model talaga yun. Model thesis. So, sa model thesis, nandoon na yung mga parts.
Title, introduction, abstract, kung ano-ano pang mga parts. Okay po, Doc. Thank you po. Modified IMRAD yun eh. Sige, okay. Surrender na yung iba eh. Nawala ng 30. Okay, so wala na po tanong? Alas 12 na naman. Okay. So, magpapa-closing prayer na po tayo. Sige po. Yung ibang tanong sa ano na lang, i-PM na lang. Okay po. So, sino kaya ang ating closing Bukas na may prayer? klase. Yung schedule na natin bukas ay as is na yon according sa announcement. Kung ano po Okay, yung schedule natin. schedule bukas, 7 to 9 thesis consultation para sa mga masteral. Tapos 9 to 3 fast trackers. 12 to 7 regular. Thank you. So, closing prayer na po ba? Sige, closing prayer na po tayo. Hilingan po natin si Pastor Chavez. Okay, let us pray. Our most gracious and yet kind Heavenly Father, this very moment, we thank Thee, Father, for the meeting that we have, the orientation of LCMBSI students. Lord, we pray that as we start making a difference in people who surround us, while we extend our ministry in the people, Lord, we pray that may Thou use us mightily with Thy Holy Spirit, empower us while we are scared. Lord, bless us tonight as we sleep and awake us in the morning so that we can be able to worship You in spirit and in truth. Bless this school and also the students. Thank You, Father, for granting our requests. This we ask in Jesus' name we pray. Amen. Okay, thank you so much po sa Good night. umabot sa 77 yata Thank tayo you. Good kanina. night. Thank you so much po. Thank you po. Good Okay, night, thank you very everyone. much, mga kapatid. Good Night night and po. see you tomorrow. See you tomorrow Good night. po. Bless po. Thank you. Ang ating host ay si Ma'am Good Kaling. night. Good night po. Good night, everyone.